Good news sa Lakers fans! Luka Doncic, day-to-day status na. Makakabalik na sa Christmas game. At Lakers, gagawa na ng blockbuster trade. Pero bago yan, may inilabas na nga ang Lakers sa injury report ni Luka Doncic. At maaaring mapilitan sila na maghintay ng hindi bababa sa isang linggo bago muling makalaro ang kanilang Slovenian guard na si Luka Doncic matapos itong magtamo ng left leg contusion sa kanilang laro kahapon laban sa LA Clippers. Ang inaasahang recovery timeline ay ibinatay sa katulad na injury na naranasan ni Doncic noong October, kung saan nakaligtaan niya ang 3 laro laban sa Sacramento Kings, Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves. Sa kabutihang palad para sa Lakers, mas magaan ang kanilang schedule kumpara noong October. Matapos ang laro nila kontra Phoenix Suns sa Wednesday, 2 lamang ang laro ng kupunan hanggang December 28, kabilang na ang inaabangang Christmas Day game laban sa Houston Rockets. Dahil dito, may posibilidad na makabalik si Doncic sa mismong araw ng Pasko. Kung hindi ganun kalala ang kanyang injury, lalo't siya ay kasalukuyang nakalista bilang day-to-day. May bahid ng misteryo ang injury ni Doncic dahil naglaro pa siya sa huling 5 minuto ng ikalawang quarter at nakapagbigay pa ng magandang pasa kay LeBron James bago mag-halftime. Gayunman, hindi na siya bumalik sa ikatlong quarter. Ayon kay head coach JJ Redick, hindi na raw kasayang pisikal ni Doncic na ipagpatuloy ang laro. Dagdag pa ng ulat ng ESPN, nangyari ang injury matapos ang banggaan nila ni Bogdan Bogdanovic ng Clippers. Dumaragdag ang problemang ito sa listahan ng mga injury ng Lakers kung saan kasalukuyan ding nasa injury report sina Rui Hashimura, DeAndre Ayton, Austin Reeves at Gabe Vincent. Gayunpaman, inaasahan naman na babalik agad sina Reeves at Ayton. Nanawagan naman si LeBron James sa kanyang mga kakampi na mag-step up sa pagkawala ni Luka Doncic. Sa kasalukuyan, pinangungunahan ni Doncic ang NBA sa scoring na may 34.1 points kada laro, kasamang 8.6 rebounds at 8.8 assists. Patunay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng kanyang pansamantalang pagkawala sa Lakers. Samantala, inaasahang magiging aktibo ang Los Angeles Lakers bago sumapit ang February 5 trade deadline kahit na limitado ang kanilang mga opsyon sa kasalukuyang merkado. Ayon kay NBA reporter Jovan Buha, nasa humigit kumulang 60% ang tsansa na gagawa ng galaw ang Lakers at mas tumataas pa ito habang papalapit ang deadline. Gayunpaman, nilinaw ni Buha na maraming hamon ang kinakaharap ang koponan, lalo na sa kakulangan ng high-end na mga manlalaro na available sa trade market. Isa sa mga binanggit na pangalan ay si Herb Jones, ngunit hindi pa rin malinaw kung tunay ba siyang available. Bukod sa kanya, halos wala ng mga starting level 3 and D players na lantad na nasa merkado. Ang ibang mga manlalaro na dati nang napag-uusapan tulad ni Dillon Brooks at Andrew Wiggins ay hindi rin inaasahang magiging available. Dahil dito, mabilis na lumiit ang pagpipilian ng Lakers at nauuwi sa mga pangalan gaya ni Keyon Ellis, Ayo Dosunmu at Saddiq Bey. Bagamat gusto ni Buha ang mga nabanggit na manlalaro, duda siya kung kaya ba ng mga ito na maglaro ng mahigit 30 minuto at magsara ng mga laro laban sa malalakas na koponan tulad ng OKC, Denver at Houston. Para sa kanya, si Herb Jones pa rin ang ideal na target dahil kaya nitong bantayan ng mga bituin gaya ni Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Kevin Durant o kahit si Amen Thompson. Pagdating naman sa maaaring ialok ng Lakers sa trade, posibleng kombinasyon lang ng mga expiring contract ni Maxi Kleber at Gabe Vincent kasama si Dalton Knecht at isang second round pick. Ayon kay Buha, may makukuha naman dito pero hindi ito ganun kalaking pagbabago. Sa huli, nilinaw niya na hindi kung gagawa ba ng move ang Lakers ang tanong, kundi kung gaano ito kalaki. Sa kasalukuyan, naghahanap ang Lakers ng isang 3-and-D wing. Ngunit ayon sa ilang analyst, maaari rin nilang ikonsidera si James Wiseman na kasalukuyang nasa 10-day contract sa Indiana. Kapag hindi ito na-renew, may pagkakataon ng Lakers na kunin si Wiseman bilang backup ni DeAndre Ayton na maaaring maging praktikal at murang solusyon sa kanilang frontcourt depth.